Sa bansang mula pa noon ay isa ng malaking hamon ang makarating sa paroroonan. Sa bansang dagok sa mga tao ang transportasyon dahil sa dami ng populasyon. May isang sasakyan na nananatiling kasangga ng mga commuter sa pang-araw-araw. Kilalang simbolo ng kultura sa bansa at ginagamit sa paghahanap buhay ng marami sa ating mga kababayan, ang jeepney. Ngunit sa kabila ng malaking papel na ginagampanan nito sa buhay ng mga Pilipino, ito ay nanganganib na mapalitan o tuluyang magbago. Anong klaseng bukas nga ba ang nakaabang para sa mga hari ng kalsada? Hindi maikakaila ang halaga ng jeepney, hindi lamang para sa mga commuter, ngunit lalo na para sa mga tsuper at jeepney operator. Sa katunayan, malayo na ang nararating ng jeepney sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit saan at paano ba nagsimula ang mga ito? Ang salitang jeepney ay hango mula sa pinagsamang jeep at jeepney na nangangahulugang sasakyan na nagdadala ng pasahero. Nagmula ang mga ito sa mga sasakyang pamilitar ng mga Amerikano na naiwan sa Pilipinas nang magwakas ang World War II. Ginawa ito ng mga Pilipino na mas mahaba, nilagyan ng bubong at nilagyan ng magkabilang upuan na pahaba para makapagsakay ng mas maraming pasahero. Naging mas popular ang mga ito noong 1953 nang sinimulan ni Leonardo Sarao ang kumpanyang Sarao Motors. Ang bawat jeepney noon ay may iba't ibang ruta na tinatahak na makikitang nakapaskil sa harapan ng mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang mga jeepney ay naging paraan na rin ng mga pintor para ipakita ang kanilang kasanayan sa sine. May mga kumpanya rin gaya ng Sarao Motors na kumukuha sa kanila para disenyuhan ang mga naturang jeepney ayon sa kagustuhan ng mga tsuper. Mga ipinintang larawan ng santo, iba't ibang cartoon characters, at minsan na may larawan ng kanilang pamilya ang kalimitan nilang ginagamit na disenyo. Mga makukulay na obra na tila sumasalamin din sa mayamang kultura nating mga Pinoy. Ang malikhaing estilo ng sining na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit binansagang tatak Pinoy ang mga jeepney. Ngunit higit pa dyan ang mga sasakyan na ito. Sa loob ng halos 80 taon, ito na ang nagsisilbing pangunahing pampublikong transportasyon dito sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mayroong 158,000 tradisyonal na jeepney dito sa ating bansa. Sa katunayan, ang mga tradisyonal jeepney na ito ay isa sa pinakamaurang pamamaraan ng transportasyon para sa mga matatanda, sa mga estudyante, at sa mga hindi gaanong kalakihan ang kanilang kita. Para makasakay ng jeepney, simple lang. Kailangan mo lang humara ng ganito at kung ikaw ay bababa na sa iyong destinasyon, kailangan mo lang sabihin ang salitang para po. Sa aming paglilibot, nakadaupang palad namin si Jeriz at si Jemabel na parehong commuter at nagbigay ng kanilang opinyon patungkol sa POV modernization. Jeep po kayo. Wala lang po, na nagtatawag kami sa mga jeep, sa mga driver. Pero yung sa mga pag nasakay po kayo, ano Ako, po jeep din. madalas po kayong mag-jeep? Araw-araw po yan. Bakit po jeep yung pinipili nyong sakyan? Kasi medyo nakakatipid ako kasi minsan po mga tropa sasakyan ko, nakakatipid ako. Pagdinan niya ako sa bayad at mga anak ko din. Kasi Kaya- kakilala naman nila eh. Hindi. Nababalitaan niyo po yung balita ngayon tungkol po sa jeep, yung face out po yung mga jeep Ay, nga para po sa eh. bagong e-jeep po. Ano po masasabi niyo? Nanginayang po kami, tsaka kasi parang kinakabahan kami, baka mawalan kami ng hanap buhay, kung mapanibagong ano na naman sila.
wala kami makakuha ang pagbubuhay na mag-iina. Saka sakali ma-pay out na naman sila. Nahihirapan po kayo Mahirapan. makapag-adjust. Lalo na kayo mga nag-aaral mga anak ko. Bilang kayo din po yung nagbebenta din po dito. Pero bilang commuter po, ate, yung sa pamasahe po kasi, posible daw na tumaas kasi nga Egypt na siya. Paano po kaya yun makaka-apekto sa inyo na tataas yung pamasahe sa jeep? Dun sa Kung bawa ganun man nangyari, medyo maganda na rin po yun. Kaysa naman nawalan kami ng masasakyan o pati pagkikitaan namin. Kagaya po namin mga titindan mga vendas, mga basahan, okay na rin po sa amin yun. Kaya basta importante may pagkikitaan pa kami. kapag nabiyahe ka, ano yung madalas mong sakyan? Jeep. Jeep talaga. Bakit jeep yung pinipili mong sakyan? Although parang may bus na Mas mura po kasi sa sa jeep po. Affordable po para sa mga students po. Saka mas madalian po kasi sa bus. gaano kalayo yung binabiyahe mo? Ano yung tingin mo about sa pag-face out ng mga traditional jeepney na meron tayo? For me, it's okay lang naman po. Kaso nga lang, hindi po kasi na-explain ng maigi sa mga drivers po kung ano po yung mga pwede pong like benefits po ng ng yung electric electric jeep. Ang alam ko po kasi is like yung electric jeep po is kukuha po ng mga drivers po na may parang swelduhan na lang po ng every month. Pero ang problema din po kasi ng mga drivers is sayang po yung yung jeep po nila, yung mga po parang nagpapa-rent po ng mga jeep po. Yun din po yung isa pong problema nila kaya may mga May mga nag-welga, I see. So parang naiintindihan mo saan nanggagaling yung ng mga chopper. Okay, alright. Bilang commuter, balita kasi namin, one of the things na posibleng mangyari kapag naging Egypt na siya, yung pamasahe baka tumaas. Itong pagtaas ng pamasahe na to, paano ito makaka-apekto sa'yo bilang student tas bilang commuter? Hindi naman po totally nakaka-apekto sa akin yung lalo na kapag may pera naman po kung kaya naman po. Pero kapag yung ayun nga po yung gipit po ganon or yun mahihirapan po talaga. Hirapan makapag-adjust. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasaysayan at kasalukuyang pakinabang na naibibigay ng mga jeepney, ito ay nagbabadyang mapalitan ng mga modern PUVs o Public Utility Vehicles. Ito ay dahil sa programang nais ilunsad ng gobyerno na kung tawagin ay PUV Modernization Program. Ang programang ito ay naglalayong mas mapabisa at gawing organisado ang sistema ng transportasyon dito sa Pilipinas. At parte nitong programang ito ay ang pagpe-phase out ng mga traditional na jeepney na ating kilala. Ano kayang masasabi dito ng mga tsuper dito sa Dasmariñas, Cavite? Ako po si Ben Guevara po. At 23 years old na po ako. Ilang taon na rin po kayo pumapasada? 2 taon na po, simula po nung nag-college po ako. Ano yung pinagsasamay mo? Opo. Paminsan lang po, para lang po may pangtustos sa buhay. Ang ruta po ng biyahe ng jeep ko, Dasmabayan to 13 po, balikan po yun. Minsan po, makakapag-uwi po ng madami-dami, pero minsan hindi. Mga 2,000, 1,000 po ba? Siyempre may boundary pa bawas. Gano'n lang po. Masyadong mabilis po para makahabol yung mga driver eh. Mahirap pong mahirap pong maisabay sa mga gusto nila. Oo. Sobrang mahal po kasi ng mga makabagong makina po. Nakaka-apektuhan po, lalo na po yung pag-aaral ko po kasi yung kinikita ko po, tinutustos ko rin po sa tuition ko yun. Saka po sa mga panggasta ko po sa bahay. Kasi lalo na po doon sa may mga pamilya po na malalaking pamilya. Sobrang hirap po no. Hindi ko po maisip kung ano po mangyayari sa kanila. Mahihirapang maghanap buhay ang mga tsuper at operator na hindi kayang sumunod sa mga hinihiling ng PUV Modernization Program. Ito ay kahit na may pinansyal na suporta na manggagaling mula sa gobyerno. Isang isyung kasalukuyan pa rin pinaglalaban ng mga mamamayan at hinahanapan ng solusyon ng pamahalaan. Pero bukod sa mga tsuper, apektado rin ng PUV modernization ang mga commuter na araw-araw
bumabiyahe. At dahil tataas ang gastos, bunsod ng modernisasyon, posibleng magmahal din ang pamasahe para sa mga commuter na ito. Kung tuluyan mang isagawa ang jeepney phase-out, ano kaya ang mangyayari sa mga tsuper at jeepney operators na hindi kayang palitan ang kanilang traditional na jeepney ng mga modern PUVs? Paano rin kaya makakapag-adjust ang mga commuter sa posibleng pagtaas ng kanilang pamasahe? Mabisa, organisado, at ligtas na sistema ang layunin ng PUV Modernization Program para sa lahat. Ngunit, huwag nating ipagsawalang bahala ang mga mamamayang Pilipino na nahihirapang makipagsabayan sa proyektong ito. Ang pag-unlad sa pamamagitan ng modernong transportasyon ay isang magandang adhikain para sa bansa. Ngunit huwag sana itong maging dahilan sa paghinto ng biyahe sa paghahanap buhay ng mga mamamayang Pilipino. Ako po si Rian Calubiran at ito ang The Anto.